Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Mga dapat kainin ng isang breastfeeding mom, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang katawan ng isang nanay na nagpapasuso ay nangangailangan ng extra overall calories upang makakuha ng sapat na nutrisyon ang isang bagong silang na sanggol. Kaya naman mainam ang pagkain ng fish at seafood. Hindi rin dapat mawala sa diet ng isang breastfeeding mommy ang meat. Siyempre, present din dyan ang gulay at prutas. At in moderation, kumain din ng nuts and seeds gaya ng almonds, walnuts at chia seeds. Kumonsumo rin ang pagkain may healthy fat
snacks. Gayon din ang mga pagkain kabilang sa fiber-rich starches tulad ng sweet potatoes, oats, and beans. At huwag kalimutan ang vitamins at ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:12. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window. Lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Init. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 27 ng buwan ng Abril. Naku, good news mga kuya. Sa lahat ng mga drivers, presyo ng diesel may rollback. Halos 13 pesos kada litro. Wow! Pero malungkot ang gasolina, tataas ng mga 50 sentimos kada litro. Mga militanteng manggagawa may malawakang kilos protesta sa Mayo a 1 Labor Day wage hike at mataas na presyo ibabandera. Impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte Carpio target pagbotohan ng Kamara sa ikalawang linggo ng buwan ng Mayo. BSP at AMLAC officials kinasuhan ni Attorney Mans Carpio ng paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Face-off naman ni dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Wow! Planong gawin sa investigasyon ng Senado kung maiwi si Saldico. Ayan. Bilyong-bilyong pisong expired at malapit nang ma-expire na gamot sa ilalim ni DOH Secretary Ted Herbosa inilabas ng COA. At nandyan pa kasi yan, di pa sinisibak, Mr. President. Ay nako, yan ang NPA sa inyong gabinete, Mr. President, non-performing asset. Nadisgrasyang truck ng soft drink sa Taguig.
Naku, kinuyog ng mga looters at mga residente. Kanya-kanyang bit-bit ng mga soft drinks. Mga taga-Pasay at karatig lugar na apektado ng usok ng nasusunog na Navotas landfill pinagsusuot ng face mask. Department of Agriculture at National Irrigation Authority pinaghanda naman ang Malacanang sagupit ng El Nino phenomenon. Dumangas Iloilo sa pool ng pinakamainit na heat index sa 45 degrees Celsius ngayong Lunes. National Capital Region daranas ng 41 degrees Celsius. Grabe. Init pa rin. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, good news sa mga kuya. Sa mga motorista, baba ng 12 pesos and 94 centavos. Pag ginawang 13 naman, ano? May butal pang 6 centavos. Hindi na lang sinaralakay eh. No? Bababa ng 12 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel. Simula bukas, April 28. Sa press briefing kanina, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin. Maganda. Yan dapat noon pa, Secretary Sharon. Na dapat ay maglaro lamang na mula 75 pesos and 93 centavos hanggang 101 pesos and 96 centavos ang kada litro ng diesel mula April 28 hanggang May 4. At least di na umabot ng 1.50, ano? May tapya sa pressuring 15 pesos and 71 centavos kada litro ng kerosene, mga misis. Pero ang gasolina tataas naman ng 53 centavos sa kada litro. Paliwanag ni Secretary Garin na may price range dahil iba-iba ang presyo depende sa distansya ng gas station sa oil depot at gastos ng mga oil companies sa transportasyon at sa insurance premium. Pero paalala ng Energy Secretary, dapat sundin ang mga oil companies ang nabanggit na minimum rollback at maximum increase. Dahil gobyerno na ang magdidikta nito hanggat umiiral ang State of National Energy Emergency. Ito na ang pangatlong linggong may rollback sa petroleum products. Matapos ang serya ng double-digit na increase simula ng sumikilab ang gyera sa Middle East. Samantala, tumaas pa sa 54 na araw ang fuel inventory ng bansa hanggang noong Abril 24. Sa press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na pang 53.91 days pa ang supply natin ng gasolina, habang 54.61 days naman sa diesel at 168.74 days sa kerosene, habang 70.83 days naman sa jet fuel at 67.55 days sa fuel oil at 38.44 days sa LPG. Tatagal pang inventaryo hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Garin. Hindi po bumababa po yung number of days natin kasi tuloy-tuloy din yung pagdagdag kahit kumukonsumo tayo ng 34 million liters every day ng diesel. The same for gasoline, kahit 24.631 po million liters ang nakokonsume ng buong bansa. Hindi rin bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy ang pag-deliver tuwing nag-o-order yung mga oil companies natin. Nakaka-deliver naman yung mga suppliers nila. Mama Sharon, next week po magkano rollback? Agad-agad. Samantala, maglulunsad naman ng malawakang kilos protesta ang mga manggagawa sa darating na Labor Day, Mayo 1. Pangungunahan ng kilusang Mayo 1 katuwang ang All Workers Unity at bagong alyansa makabayan ang pagmamarcha patungo sa Menjola para ipanawagan sa Marcos administration ang pagtaas naman ng sweldo, minimum wage. Kasama na rin dito ang panawagang tapusin na ang pag-atake ng US-Israel sa bansang Iran.
at pagpapanagot sa Marcos administration dahil sa mga palpak na pagtugon sa problema sa pagtaas na presyo ng mga bilihin. Bukod dito sa Metro Manila ay sinabi ng KMU na magsasagawa din sila ng kilos protesta sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Negros, Cebu, Panay at Davao. Samantala, magandang balita naman sa lahat mga pasahero dahil may handog na libreng sakay ang Light Rail Transit Authority Line 2 o LRT2 sa Mayo 1 araw ng Biyernes. Ito'y bilang pakikiisa sa paggunita ng araw ng mga manggagawa o Labor Day. Epektibo ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, hangad nilang maipadama sa bawat pasahero ang walang sawa nilang pagsusumikap at sakripisyo bilang manggagawang Pilipino. Target na mga pagbutuhan ng House Justice Committee sa plenaryo sa ikalawang linggo ng buwan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Congressman Terry Ridon, tatapusin nila ang impeachment proceedings sa April 29 kung saan tatalakayin naman ang issue naman sa death threats ng VP Sara kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa at Speaker Romualdez. Bubuksan na rin ang selyadong kahon na isulmitin ng BIR noong nakalipas na hearing na naglalaman ng records ng income tax returns ng mag-asawang VP Sara. Sinabi ni Ridon na kakailanganin ng 21 votes mula sa 39 members ng Justice Committee para may deklarang may probable cause ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Isusumiti naman ang kumpletong report ng Justice Committee sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para pagbotohan bago ito dalhin sa impeachment court sa Senado. Samantala, ang impeachment cases ay hindi saklaw ng mga pagbabawal sa bank secrecy law. Ito ang paliwanag ni Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List matapos magsampa ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office si Attorney Manasseh Carpio, Mr. ni Vice President Sara Duterte. Sa reklamo ni Carpio, nilabag umano ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ng isa publiko. Sa nakaraang hearing noong Abril 22 ang kanilang pribadong financial records ni VP Sara. Ayon kay De Lima, pinapayagan ang pagsusuri sa bank records and transactions para makita kung may probable cause na isulong ang investigasyon laban sa isang impeachable official. Sa Anti-Money Laundering Act naman, hindi umano pinapayagan ang pagtatago ng kayamanan at ang mga kahinahinalang transaksyon, lalo na ang pagdaloy ng malalaking halaga ng pera ay dapat agad na nire-report ng mga bangko. Ni De Lima, hindi sila masisindak sa pagsasampa ng kaso at ang pagdulog sa korte ni Attorney Carpio ay halatang nababahag na ang buntot. Kinasuhan na ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilang matataas na opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council AMLAC at 4 na kongresista. Kabilang sa sinampahan ng kaso ni Attorney Carpio, sina Central Bank Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, dahil man sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act at paglabag sa Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasama rin sa mga kinasuhan sina House Committee on Justice Chairperson Congresswoman Jervil Luistro, Congressman Percival Sandanya, Shell Jokno at Congresswoman Laila De Lima. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, Legal Counsel ni Attorney Carpio, nagsabwatan
ang mga nabanggit na opisyal na ilabas ang mga classified bank records na protektado ng bank secrecy law. Ganito ang kanyang paliwanag si Attorney Peter Paul Danao. Na pa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yun. Siguro dapat, baka dapat sa impeachment court. Diba? Eh hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawin sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para sa mga batas natin, na pinasa ng Kongreso mismo, kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo susunod ang batas. Si Attorney Danao, abogado naman ni Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Samantala, itinanggi ng isang law expert na malalabag ang bank secrecy law sa pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Attorney Antonio Bucoy, dating tagapagsalita ng prosecution panel ng Kamara, malinaw sa batas na maaaring i-waive ang Bank Secrecy Act sa impeachment trial. Ayon sa abogado, bagamat ang paglilitis ay nasa Senado, hindi ito mangyayari ng walang kaukulang pagdinig sa Kamara. Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Bucoy. Yun ang proseso ng impeachment, hindi ho yan sa Senado lang eh. Nagsisimula yan sa Kamara. Kasi kung hindi ho natin isasama yung proseso ng Kamara doon sa buong proseso ng impeachment, kulang ho. Sapagkat hindi naman magkakaroon ng impeachment trial kung walang impeachment in the first place na proseso sa Kamara. Mistulang inaamin daw ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio ang kahinahanalang bank records na binunyag ng Anti-Money Laundering Council. Ito ang paniniwala naman ni Attorney Antonio Bucoy, ang spokesperson ng prosecution panel ng Kamara, nang pigilin ng Supreme Court ang unang pagtataka na ma-impeach ang Vice Presidente noong 2025. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Attorney Bucoy na dahil nais ni Attorney Mans Carpio na ideklarang paglabag sa batas ang ginawa ng AMLAC, pinalalakas lamang daw nito ang mga hinala na totoo ang natuklasan ng nasabing ahensya. Narito si Attorney Antonio Bucoy. Kasi kung kayo ho ay inakusahan ng isang krimen, ano ba ang natural na reaksyon ng tao? Ang natural na reaksyon ng tao, sagutin mo, itanggi mo, sagutin mo kung bakit mo itinatanggi. Hindi yung hahadlangan mo, haharangan mo yung proseso. Ito yung pagkakataon na mamimiss niya yung pagkakataon na harapin yung kanyang pag-uusig sa kanya. Ngayon, impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganun din ginagawa ng asawa niya, ni VP Sara. Sa iba pang balita, nanindigan ng Malacanang na walang mali sa pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Tugon ito ng palasyo matapos akusahang fake news ang Pangulo. Makaraang sabihin ng Department of Justice na technically ay hindi pa naaresto si Ko. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi umano ginagamit ng Czech Republic ang terminong inaresto. Iginit ni Castro na hindi rin premature ang ginawang anunsyo ng Pangulo dahil totoo naman ang lahat ng sinabi nito. Narito ang bahagi ng pagpaliwanag ni Castro. Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So, anong premature doon? Walang premature doon.
Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Aba, face-off ni dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico kapag naibalik sa Pilipinas. Gagawin ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Wow! At bilyon pisong expired at malapit na mag-expire na gamot sa Department of Health, Secretary Ted Herbosa. Inilabas na ng Commission on Audit. Aba, hindi pa kasama dyan yung mga gamot na gaw-gaw. Ayan. What gaw-gaw? Placebo. Ayan, oh. Kaya pala di gumaling-gali ang mga pasyente, ha? Gaw-gaw. Ano ba yan? Samantalang disgrasyang truck ng soft drink sa Taguig. Ala, kinuhig ng mga looters at mga residente. Pinag-agawan ang mga soft drinks. At ingat-ingat po tayo mga kuyang maating ang Metro Manila. Dumanas kanina ng init ng panahon na 41 degrees Celsius. Grabe. Pero mas matindi po sa Dumangas at Iloilo mga kuyang mga ateng. Umabot naman sa 45 degrees Celsius ang kanilang heat index. Naku, silang nililitson yan. At Malacanang, bukas naman daw sa investigasyon ng Commission Human Rights. Naku! Merciful Commissioner Beda Epres, better luck next time. Ito isa nangyaring enkwentro sa Negros Occidental kung saan 19 ang napatay. Kasama na ang babaeng UP student leader at journalist at 2 foreigner. At World War naman sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta muli na namang sumiklab. Hala! Paanong nag-away ang 2 Senador Raymond? At kasong isinampa ni Attorney Maneses Carpio, posibleng tangka na pigilin ang paglabas ng ebidensya sa impeachment proceedings. Sino may sabi niyan? At yung matagal lang wanted na si Atong Ang. Connection ng Atong Ang sa isabong operasyon sa Maynila at Negros sinisilip ng PNP. Tagal na yan. BIR officer sa Zamboanga City guilty naman sa 12 counts ng money laundering. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco. Sa ating mga taga-subaybay sa Hawaii, aloha. Oras alas 4:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule?
May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatili
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using bar. RH Break Time! Standby, Raymond at Paz mula sa Senado. Ano ang bagong bangayan na World War ni na Senator Ping Lacson at Marcoleta? Standby, Narciso mula sa Malacanang. Oras Misteya. Ganap ng alas 4:41. Iimbitahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pagharapin sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico oras na makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Lacson, malalaman sa pamagitan ng face-off sa pagitan ni Romualdez at co at mga nagpakilalang Marines na nagde-deliver noon ng mali-malitang pera kung sino ang nagsasabi ng totoo. Naniniwala si Ping Lacson na kapag magkakarap sila ay makikita sa kanilang ikinikilos kung sino ang nagsisinungaling. Tawag nito ay muli ng Senate Blue Ribbon Committee Speaker Romualdez sa susunod na hearing tungkol naman sa flood control scandal. Ayon kay Ping Lacson, Senator Lacson, mahalaga ang magiging pagdalo ni Romualdez para mailahad na niya ang kanyang panig. Samantala, maglalabas na lamang ng Chairman's Progress Report si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa halip na hintayin pang malagdaan ang Partial Committee Report. Ayon kay Lacson, Chair ng Senate Blue Ribbon Committee, ipipresenta niya ito sa plenaryo na maaari ring maging opisyal na batayan ng investigasyon ng Ombudsman at Department of Justice. Dagdag pa ni Lacson, walang pinagkaiba ang dalawang report pero may babaguhin lamang batay sa mga pinakahuling kaganapan sa maanumalyang flood control projects. Hanggang sa ngayon, 6 pa lamang ang lagda mula sa dapat na 9 na pirma sa Partial Committee Report. Samantala, balak pagharapin ni Lacson si dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at ang mga nagpakilalang dating Marines sa pagbabalik ng pagdinig. Standby, Raymond. Importante ito, ha? Para malaman ng bayan at ng Malacanang, umabot na mahigit na 216 million pesos ang halaga ng mga expired na gamot. Diyos ko po mahabagin. Habang umaabot naman sa 476.5 million pesos at malapit na mag-expire na gamot sa Central Office ng Department of Health. Ito ang laman ng Audit Observation o Report ng Commission on Audit para sa taong 2025. Lumabas din sa report ang kawalan ng dokumento sa paggalaw ng mga gamot. Kakulangan sa pag-iimbentaryo at mga hindi tugmang numero. Una nang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na demolition job. Ilabas mo yung gamot. Ayan, tingnan natin, ha? Pati yung mga placebo, Secretary Herbosa. Ayan. Una nang sinabi ni Secretary Herbosa na demolition job daw. Ang mainihaing reklamo sa Ombudsman patungkol sa mga expired na gamot. Pero paliwanag naman nagreklamo na hindi pwedeng itanggi ni Herbosa ang report ng COA dahil may ilan pang nakita ang komisyon na kabilang na ang
Ayan, nagkalimutan na yung mga inilibing pang mga expired na gamot sa Quezon City, ha? Doon sa Tala, ayan, Tala, Quezon City o Leprosarium, ha? Diba may pinalibing ka mga gamot doon, Secretary Ted Herbosa? Diba expired ang mga yun? Oo, tapos tanggi-tanggi ka. At kabilang din dito ang 52 million pesos na undocumented transfers. 62 million pesos na misdeclared products. 1.61 billion pesos. Wow! Na biniling bakuna na walang market validation. Halang yan. At 6.9 billion pesos na dormant accounts na walang accountable offices. Ayan, hindi pa kasama rito yung mga overpriced na gamot, ha? Ayan. Ang mga nagreklamo ay concerned DOH employees na dumulog nagreklamo sa Ombudsman, Department of Justice at maging sa Malacanang sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ayon sa ating bubit, Ayun, gusto ko. isang opisyal ng Department of Health ang nag-resign. Dahil siya ay pinapipirma sa mga overpriced na mga gamot. Ayaw niya Pinapipirma siya pero yung head, yung secretary, hindi pumipirma. Report mula sa Malacanang, Miss Taya. Malacanang bukas sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa nangyaring engkwentro sa Negros Occidental kung saan 19 ang namatay. Idatay mo balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Si Thea Lakay hindi hahadlangan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa engkwentro sa Negros Occidental kung saan 19 ang nasawi kabilang ang UP students na si Alayta Alano, mamamahayag na si RJ Ledesma at 2 Amerikano. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na lehitimo ang naturang operasyon laban sa mga rebelde sa Toboso. Pero bukasan niya ang palasyo sa investigasyon ng Commission on Human Rights. Una ng pinuna ng CHR ang anilay inconsistencies o hindi tugmang impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga namatay. Sabi ni Castro, kung mayroong pag-abuso ay dapat lang na may managot. Pakinggan natin si Yusek Castro. Everybody who is liable should be held accountable. Dapat parusahan yung umaabuso. Hindi hahayaan ng Pangulong Marcos Jr. ang umaabuso, lalo na sa kanyang administrasyon. Press Officer Claire Castro. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso mula sa Malacanang. At ito na mula sa Senado. Ito ay kasing... sandali lamang, Raymond, ha? Anong sabi mo, Senator Ping? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Tanga. Ano ang latest naman, Raymond? Dahil meron daw bagong world war sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Sumiklab para bang sa nabotas? Ay, oo. Yung sunog doon sa basurahan, landfill. Ayan. Hindi na natigil. Talo ba ang sunog sa landfill ang world war ng dalawang senador, Raymond? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Mayor Mr. Muling sumiklab ang world war sa pagitan niya na Senador Pamphilo Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Ito ay sa paraan ng pagpapatawag kay dating House Speaker Martin Romualdez upang harap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang panayam sa radyo, kinwestiyon ni Marcoleta kung bakit hindi agad ipatawag ni Lacson si Romualdez. Para kay Marcoleta, nang naglabas ng video message si Romualdez at itinanggi na siyang mastermind sa flood control anomaly, nangangahulugan na ito nakahandang magsalita kaya dapat na ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Napakarami umunong kondisyon ni Lacson bago ituloy ang flood control investigation. Ngunit para kay Lacson, hindi maaring basta nilang ipatawag si Romualdez dahil may umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya't lahat ng imbitasyon sa mga congressmen ay iparadaan sa speaker na ngayon ay si Congressman Bogie B. Sa katunayan ay 2 beses na nilang inimbitahan si Romualdez ngunit hindi ito sumipot.
Iba ang kaso ni Batangas Congressman Leon Levitti at Navotas Congressman Toby Chanco na voluntaryong humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Git ni Lacson, time-honored tradisyon ng interparliamentary courtesy simula nang itatag ang bicameral system ng Kongreso at dapat umano itong isaksak na Senador Marcoleta sa kanyang bumbunan. Ito si R.S. Fante, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asan yung palitan ng Raymond? Sweet words. Oo. Wala? Raymond? Wala yung, akala ko meron din ganito. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Tanga. Alam bang ganyan? Meron lang sa dulo, Mayor. Sabi niya, dapat daw yung time-honored tradition na merong interparliamentary courtesy ay dapat isaksak ni Senador Marcoleta sa kanyang bumbunan. Isaksak daw sa bumbunan. Wow. Isaksak sa bumbunan ni Senator Marcoleta? Wow. Anong sagot? Anong sagot naman ni Senator Marcoleta? Ay, doon muna natapos sa mga pagkakataon na masusundan pa yan. Ganun ba yun? Akala ko pa naman matindi yung bangayan na sagutan na wala palang walang rebat. Oo, walang World War. Ayan. Nasaan na yung di ko makita Ayan. Hindi nakabawi agad. Hindi nakabawi ka agad. Ayan. Parang yung away ni Senator Subiri at Trillanes noong araw. As we recall, especially the Senate President, back in 2007, he in fact resigned from the Senate because he was proven to have cheated during the 2007 elections. I never cheated in that elections. People cheated on behalf of the Team Unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. You want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in arnis for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Tanga. Bakit? Nag-arnis pala si Migs. Ganun ang mga bangayan noon. Naulit yung bangayan ni Senator Migs at Senator Trillanes sa pagitan naman ni Senator Ping at Marcoleta. Report mula sa Kamara, Sister L. Steya Lakay. Kasong isinampa ni Attorney Manasseh Scarpio posibleng tangka napigilan ang paglabas ng mga ebidensya sa impeachment proceedings. Idetalye mo balitang yan, RH12. Milky Riganan. Manang Milky? Teya at Lakay, walang nilalabag na batas ang House Justice Committee at ang pagsaklolo sa korte ni Atty. Manasseh Scarpio ay layunin umanong pigilan na ilabas ang mga ebidensya sa usapin ng unexplained wealth. Sagot ito ni Justice Chair Jervil Luistro sa isa namang kaso sa Quezon City Prosecutor's Office ng kampo ni Carpio dahil nilabag umano ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ng isa publiko sa April 22 hearing ng komite ang kanilang pribadong financial records ni Vice President Sara Duterte. Maliwanag ayon kay Luistro na may attempt na itago ang mga impormasyon pero hindi anya pasisindak dito ang Justice Committee. Maliwanag ni Luistro, nag-iingat ang komite at salit na isabpina ang mga bangko ang nagpaliwanag at nagsumite ng report sa Anti-Money Laundering Council batay sa pagtugon sa Anti-Money Laundering Act. Dagdag pa ni Luistro, ang nire-report ng AMLAC ay hindi mga bank account kundi converted transactions at suspicious transactions. Bukod kina Representatives Luistro, Leila de Lima, Percy Sandanya at Shell Jokno, kinasuhan din ni Carpio sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remalona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat. Teka, nag-extra ba si Raymond? O, parang hindi natin Oo nga. napagbigyan lang. Na-carried away tayo kila ano eh. Pasensya ka na, Raymond. Sorry po. Mea culpa. Samantala, koneksyon kay Atong Ang ng isabong operasyon sa Maynila at Negros. Sinisilip ng PNP. Aba? Sino may pasabong sa isabong sa Manila at saka Negros? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Iniimbestigahan lakay ng Philippine National Police sa posibleng koneksyon ng umano'y online sabong operasyon sa Talisay, Negros Occidental sa naunang ni-raid na Coliseo de Manila dito sa Tondo. Ayon kay Police Brigadier General Rondo Fanyo, tagapagsalita ng PNP, kabilang sa mga tinitignan ng otoridad ay kung parehong konektado ang dalawa sa wanted na si Charlie Atong Ang. Sunod yan ang pahayag ng lokal na pamahalaan ng Talisay na isa ang negosyante sa mga financier ng operasyon sa Negros kung saan 10 Chinese nationals ang naaresto. Maliban kay Ang, sabit-bit umano sa operasyon ng isabong ang isang police pager na napag-alamang opisyal pa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa probinsya. Sa panayam sa Campo Crame, kinumpirman si CIDG Public Information Chief Police Pager Helena de la Cruz na sinibak na ang hindi mo na pinangalan ng tauhan ng unit. Tinutumbok na ngayon ang pagsiyasat ng PNP ang link ng nabanggit na police pager sa gaming tycoon na akusado sa kaso ng missing sabongeros. Pakinggan natin ang kanilang tinig. Kasama po yan sa mga investigation. Ang mga nabanggit po ng katibalan ng SILG, kung doon na po ang nasabi na siya itong nagkasama rin sa investigation na sinasagawa kayo sa CIDG, yung police major na nabanggit din po ng ating mga secretary, at yung connection din po ng isa po na nahuli sa Bacolod, at yung operations na nangyari sa March 20 po sa Tondo, yung actual na pinag-usapan po. Unang sinalakay ng PNP ang Coliseo de Manila nitong March 24 habang nitong nakaraang linggo lamang ni-raid ng operatibang hiwalay na sabungan sa Negros. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, maaaring Chinese triad ang nagpapatakbo ng operasyon sa naturang probinsya. Ako si Edniel Parrosa, Releaser H. Yes, lakay. Ano na ang nangyari dun sa raid sa Chicago bar dyan sa may Pasig? Lakay NBI ang NBI ba? Ito, eh. Di ba nakialam ang PNP dyan? Bukang NBI ang lakay ang dumalip. Sabi naman ni Director Melvin Matibag nitong Sabado, hindi naman daw konektado sa politika gaya nung buwelta nung kampo ni former Congressman Mike Defensor dahil kasama yung kanyang misis at yung anak doon sa mga kinasuhan dahil doon sa alleged involvement sa nabanggit na bar dito sa Pasig City, lakay. Ang tanong, Edniel, bakit NBI ng raid? Ba't hindi ang PNP? Di ba alam ng police chief ng Pasig? Hindi ko lang batin, lakay, kung kasama yung PNP sa raiding authorities. Pero NBI ang lead, lakay, doon sa operation. Usually naman kapag ganito, kahit sino man ang lead o yung may hawak ng info, may coordination naman sa police ground. I don't know kung anong participation talaga ng PNP, pero NBI lakay at even yung nagkaso dito sa umano yung mga owner ng nabanggit na bar, lakay. Nakasama ba yung presidente ng Wakwak Golf and Country Club na pinupusasan doon? Babalikan kita dyan, lakay, dahil wala lang akong impormasyon sa mga PNP side. Pero sa NBI, lakay, baka mas kompleto yung detalye. Alamin natin kay Giselle Ricafort yan, kay Director Matibag. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay, Piskaya. Samantala, isang police major direktang tinukoy ni DILG Secretary Remulla na protektor sa ni-raid na illegal na manufacturer ng sigarilyo sa Lapu-Lapu City. Idetay mo balitang yan, RH5, Val Gonzalez. Val. Nililinaw na ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang natutukoy na koneksyon sa pagitan ni businessman Atong Ang at ng illegal na factory ng sigarilyong sinalakay sa Talisay, Cebu. Sa press briefing, direktang pinangalanan na rin ni Secretary Remulla ang isang police major na si Major Edgar Tonico Jr. ng CIDG Bacolod City bilang umano'y protector ng illegal na operasyon ng paggawa ng sigarilyo sa Negros Island Region. Aniya, kasalukuyan ng nasa preventive custody si Tonico sa NIR headquarters at sumasailalim sa case build-up para sa isasampang kaso kaugnay ng kanyang partisipasyon sa illegal cigarette factory at maging sa isabong. Ayon kay Remulla,
Hindi ginamit ng DILG ang CIDG o PNP ng Negros Island Region sa isinagawang raid noong Abril 24 dahil sangkot umanong nasabing opisyal. Sa halip, CIDG Cebu at CIDG Maine mula sa National Capital Region ang nagsagawa ng raid na resulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang nasa 800 milyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo sa Talisay City. Bukod kay Tunico, tinutubis na rin ngayon ng mga otoridad ang dalawang individual na kinilalang si alias Don Robert at alias Makmak. Sabi ng kalihim, sina Don Robert at Makmak ang nagpapatakbo sa Pago at ng illegal na isabong sa Talisay. Nililinaw din ng kalihim na sa ngayon ay walang matibay na ebidensyang mag-uugnay kay businessman Charlie Atong Ang sa nasabing operasyon. And Sec, another thing is yung kay Atong Ang, parang na-implicate yung isang police major sa Bacolod. I guess sinabi niyo na rin po ito sa isang interview. Kumusta po ang update nun, Sec? May mga evidence pong nakuha ang DILG regarding doon? Not against Atong Ang, but they were known as cohorts during the height of the Isabong days in 2021, 2022. Yung kasagsagan ng Isabong, 2020 hanggang 2022. Yung police major na protector at yung alias Don Robert ay mga tao ni Atong Ang. Pero kung sabihin ko na si Atong Ang involved dito, hindi ko sa buong, I cannot say to great conclusivity na kasama siya. Sir, samantala, 10 Chinese national din ang naaresto sa isinagawang raid sa Talisay City sa Cebu. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, opisyal ng BIR sa Zamboanga guilty sa 12 counts ng money laundering. Alamin natin ang detalye mula kay Boy Laya Gonzales. Boy G, please come in. Deo Teya nakakuha ng paborableng desisyon ng Department of Justice laban sa isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue sa Zamboanga City kaugnay ng multiple counts ng money laundering. Kinalala ang nahatulan na si Flora Albao, Revenue Officer 4 ng BIR Revenue District Number 93A. Ayon sa korte, napatunayan lumabag siya sa Anti-Money Laundering Act matapos madiskubre ang kahinahinalang transaksyon sa kanyang mga bank account. Lumabas sa investigasyon na mayroon mano siyang 36 na bank account sa 4 na bangko. Bagamat may buwan ng sahod na halos 50,000 piso, umabot sa average na 73,000 piso ang kanyang mga deposito mula Mayo hanggang Agosto 2022. Nauna na nakaresto si Albao sa traffic operation ng NBI noong Mayo 27, 2022 matapos manong mangikil ng 500,000 piso. Dahil dito, sinatulan siya ng korte ng sunod-sunod na pagkakakulong mula sa 4 hanggang 13 taon. Depende sa bawat bilang ng kaso kasama ang milyong-milyong piso multa. Ayon naman kay Justice Secretary Bida, hindi dapat isinasabi ang integridad at pananagutan sa serbisyo publiko. So si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Laya Gonzales. Balita mula dun sa Amerika, yung namaril sa grupo ni President Trump sa White House Correspondents' Dinner. Ito nga't lakay, gunman na nagpaputok ng baril sa gitna ng White House Correspondents' Dinner, nakilala na. Ida tayo mo balitang yan, James Galange. Balita mula sa Colombia, tinatay na sa 13 kataong nasawit na 17 sugatan. Ba't Colombia yan? Pinag-usapan natin yung sa White House. Oo. Ayan, sa White House muna bago sa Colombia. Alin ba talaga, ha? Ayan, di ba nahuli? Buti hindi napatay, hindi pinatay ng Secret Service yun, ano? Buhay! Ayan, itong si Cole Alan something. Parang wala siyang... Taga-California. Wala namang napuruhan lakay, ano? Ayan, naaagapan yata. Asan si James? Umunong barbarikong aksyon sa nagawang pag-atake. Sabi ko na nga ba, ayan, bukas na lang yan sa Balitang Sports. Alex Iyala tuloy ang build-up para sa French Open. Sasabak daw sa 2 torneo sa Italy naman. Good luck, Miss Alex Iyala. Sa detalye mula kay Millie Borja. Millie.
Magpapatuloy ang paghahanda ni Alex Ayala para sa French Open sa pamamagitan ng 2 torneo sa Italy matapos ang kanyang kampanya sa Mutua Madrid Open. Umabot si Ayala sa second round ng parehong singles at doubles sa Madrid bago tuluyang malaglag. Susunod na sasalang ang 20-year-old Filipina star sa Internazionale BNL de Italia sa Rome mula May 5 hanggang 17. Nakatakda rin siyang lumahok sa Parma Ladies Open sa Parma depende sa magiging takbo ng kanyang kampanya sa Rome. Ang mga clay tournament na ito ang magsisilbing huling paghahanda ni Ayala para sa French Open na gaganapin naman mula May 24 hanggang June 7. Sa ngayon, 3 clay tournament na ang nasalihan ni Ayala, kabilang ang laban sa Austria at Germany, ngunit hindi pa siya nakakalampas ng second round sa alinman sa mga ito. Sa kanyang pinakahuling laban, natalo siya kay Elise Mertens sa second round ng Madrid Open. Sa doubles naman, kasama ang Turkish partner na si Zeynep Sönmez, ay nabigo sila laban kina Katerina Siniakova at Taylor Townsend. Sa kasalukuyan, nasa number 44 sa world ranking si Ayala at target na makabalik sa mas mataas na pwesto matapos maabot ang career best number 29 noong nakaraang buwan. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, sa showbiz, Miss Thea. Kiray Celis, buntis na sa kanyang first baby. Sino tatay? Asawa niya Lakay. May asawa ba siya? Akala K-pop ko. group A-Half na kinabibilangan ni JL Gaspar, ipinakilalang youth ambassadors ng isang health and wellness brands. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Higit 4 na buwan mula nang magpalitan ng matamis na I do, magkaka-baby na si Kiray Celis at kanyang non-showbiz husband na si Stefan Estopia. Ang aktres at komedyante, emosyonal nang makumpirma ang ipinagbubuntis. Magunita na noong makiisa sa pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno, isaan niya sa hiling ng mag-asawang deboto ay ang mabiyayaan ng supling. 6 na taon ding magkasintahan sina Kiray at Stefan bago ikinasal noong Disyembre sa isang simbahan sa Pasay City. Samantala, sa iba pang balita, I am Ahof, I am next, I am worldwide. Isang milestone ang na-achieve ng South Korean boy group na Ahof, o all-time Hall of Famer bilang newest youth ambassadors ng local health and wellness brand na I Am Worldwide. Ito ang first official brand endorsement ng grupo na kinabibilangan ng Filipino singer-dancer na si JL Gaspar mula nang mabuo last year sa ilalim ng hit survival show na Universe League. Kasama rito ng ating kababayan ang iba pang talented artists mula South Korea, Japan, China at Taiwan. Ayon naman sa pamunuan ng I Am Worldwide, suwak ang energy, discipline at mindset ng grupo para maging kinatawa ng anilay next generation of wellness. At bilang US Youth Ambassadors, asahan anilang pakikisa ng AHOF sa mga fresh and youthful campaign bida ang I Am Amazing Organic Barley Gummies. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Basta BTS pa rin ako. Ay, wow! Balikan natin si James Galangge, latest kaugnay sa assassination attempt laban kay President Donald Trump. James Galangge, please come in. James. Lakay, nakilala ng suspect sa umunoy insidente ng papuputok ng baril sa naganap na White House Correspondents' Dinner kung saan agad na in-evacuate ang mga opisyal ng kabilang na si US President Donald Trump. Siya ay si Cole Thomas Allen, 31 years old, mula sa Los Angeles, California, kung saan sa ulat ng mga otoridad, inamin umuno ng suspect na plano niyang barilin ang dalawa sa mga ng administrasyon. Sa initial investigation, sa loob mismo ng hotel dito ng suspect ang baril para makalagpas sa mga security personnel. Samantala, tinitignan naman ito ni US President Donald Trump bilang patunay ng kanyang influensya at kapangyarihan bilang Pangulo. Ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galangge. The road is... Uy, para sa mga nakilala po kay Supreme Court Associate Justice Joe Lopez, abay bati nyo dahil birthday po niya ngayon. Happy birthday! Kaya nga, Justice, happy birthday. Binabati ka po ng mga taga Manila Travelers at Rizal Masonic Lodge at syempre, mga taga Supreme Court at Court of Appeals. Alaba dahil dyan, Justice Joe Lo. At happy birthday din kay Governor Edwin Jubahid, kay Vice Mayor Lugen Orteliano ng Tigbawan, Iloilo, at Kuyang Leoric Pagila ng Tuguegarao, Cagayan. Pagbati mula Kuyang Doming de Asis,
Happy birthday pa kay Kuyang Raul Lugarto. At kay Kuyang Captain Kuhutan Imlani Jr. ng TM Masonic Class. Assalamualaikum. At kay Kuyang Jonathan Aurelia, happy birthday. At kay Kuyang Director Tony Ilagan ng BIR, happy birthday. Frema Pagdilaw at Eugene Cruz. At siyempre kay Anselmo Aga Adriano at Gladys Almerido, Collection Division ng Makati. At congratulations nga pala sa mga awardees din ng Gandingan Awards 2026. Kong Angelo Palmones, Best News Anchor, at si Little Mayor Cesar Chavez. Ano yung award ni Little Mayor Cesar Chavez? Congratulations. At ayon sa ating business correspondent, naku, mataas na naman ang palitan ng dolar. Kano lakay? Sumadsad na naman ang piso ayon kay Mr. Michael Ismaygay. Nagsara ang palitan sa halagang 60 pesos and 71 centavos per dollar. Lakay, Best AM radio program host. Ayan, si Cesar Chavez, yes. Ang Little Mayor ng Manila. Ayan. At yan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Oras eksakto. Alas 5:11. This time check is brought tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.